from others, though we could have many months as apostles of Christ. Sumatod pa din wala daw sila nangita og kahimayaan sa ilang kaugalingon. Whether sa kanila o sa uban pa man. Pero, doon na sila karapatan na mudiman ini. As apostles of Christ. Verse 7, but we were gentle among you, like a nursing mother, taking care of her own children. So ilang ipakita, yun nga sila ay parang mga inahan. Na kung saan, para magpatuloy nga mabuhi ang ilang mga anak na agigatas. Sa espiritual nga mga butang, gatas nga espirituhanon ang written word of God. So, but we are gentle among you, like a nursing mother taking care of her own children. Si Moses, ibanggit sa ni Moses tungkol sa mga problema niya sa mga Israelita. Sabi niya nga, Ginoo, nagreklamo siya. Ako ba ang nagbunti sa kanila? Ako ba ang nanganak sa kanila? Nga, anong gingon man kung ni mo niini? Tungkol sa desperate nga kahimtang ni Moses dahil nga gahig ulo ang mga Kristohanon. Kristohanon dili. Ang mga Israelita nga ipalit sa kanya from Egypt to the promised land. So ang pangutana, how did Apostle Paul tell the immature Christians in Corinth? Unang-una, wala niya sila pakaulawi, just reminded them. Matod pa sa atong gibasa kanina, I do not write these things to make you ashamed, but to admonish you as my beloved children. So, bilang kuan daw amahan, children, sa verse 15 na kuan na dito ang father. So, wala daw sila magpakaulaw, i-remind lang sila. These are the things Corinthian Christians did nga giingon ni Apostle Paul. Chapter 1, verses 10 to 13. I appeal to you, brothers, by the name of the Lord Jesus Christ, that all of you agree, and that there be no divisions among you. Kung gusto niya, i-appeal ganyan, sino binisya sa appeal? Iyang appeal na. Masira, appeal ako. Napag-iipag yun. Binisya gina na. Iyang gihangyo. Iyang gihangyo gid ang mga kaigsuunan o ang mga Kristohanon sa Korinto na mag-agree sila mahitungod sa kahimayaan sa Ginoo kung sabay angay buhaton. Walay division. But that you be united in the same mind and the same judgment. Verse 11. For it has been reported to me by Chloe ni? Chloe. Asa Miss Chloe? Naman niya isang ngay dahil din sa Corinto. Dili sa Corinto. Ambot lang sa Corinto man si Chloe nagpuyo. Basta gingon lang din For it has been reported to me by Chloe's people that there is quarreling among you, my brothers. So kini si Chloe, kuan ni siya? Inila ni siya. Kung sa Corinto man siya nagpuyo, asa man, na ay iyang mga tao nag-report. So sa ay sa kiningoan, marites nga kuan, medyo makatabang sa ni. Dahil kung wala i-report sa mga tao ni Chloe, dili madil ni Apostle Paul ang problema, unang-unang problema sa Corinto. So mato pa sa verse 12, what I mean is that each one of you says, I follow Paul, or I follow Apollos. So kinsa man si Apollos? Mabasa natin sa Acts, Ephesians, sa Acts, dili kay taas, pero sinabi doon nga si Apollos daw ay fluent in Old Testament scripture. Munang naidagang mga Bible scholar nga ang Book of Hebrew ay kuan nila nga ang writer niya ay si Apollos. Or I follow Cephas. Kinsa man si Cephas? Katong na manok nga gagatok tugaok. Kinsa man to siya? Si Pedro. Or I follow Christ. So makita nato din nga division yun. O unsay reason silang division, nagkampi-kampi sila sa kasikatan sa ilang mga leader. Tanda yun, is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or were you baptized
Wala kayo nagbaptize nga, ibaptize kita sa pangalan ni, kita may nagbaptize, halimbawa si Noel sa pangalan ni Noel Ditsos. Kaso tuluman na. So na, Apostle Paul is gentle to the church in general, sa mga Kristohanon. But to the leaders of the church, he is hard. Grabe si Apostle Paul sa mga leader. Matod pa niya kay Timoteo sa 19 to 21, ang ikuha gini leaders dahil continuous ni siya. Matod pa din do not admit, sa verse 19 pa lang dahil, do not admit a church against an elder, except on the evidence of 2 or 3 witnesses. So, dili basta-basta dawaton. Sa usa ka pastor, sa yung elder na may magkuhan ng muninay salat ni nga kuhan. Dapat dilingan nani. Matod pa niya, ayaw basta-basta og dawatan na. Unless dunay ebidensya. As for those who persist in sin, so, dininadayan niya gingon, katong nagpatuloy daw, padayon sa pagpakasala, rebuke them in the presence of all. Dihagin sa publiko, sa kadaghanan, i-rebuke daw. Nga naman, so that the race may stand in fair, para kuman mahadlok, o dili na mag-awat ni atong nakasala. In the presence of God and of Christ Jesus and of the elect angels, I charge you to keep these rules. So, girules kinini Apostle Paul sa mga kasimbahanan. Without prejudging, doing nothing from partiality. So, walay pag-judge nga, wala pa'y klaro, wala pa'y ebidensya, o walay pabor-pabor. Wagi pabor-pabor. Munang kung paboran man nakasala ka na, matod pa ni James, kung naay pobre nga mo sulod sa inyong simbahan, tapos muingon ka nga lingkod lang sa akong tila, tapos nasa giabot nga sapian, nga gwapong mga alahas, gwapong pamiste, muingon din ka nga dito sa gwapong nga lingkuranan, paglingkod, ingon din si Ginoo James, nga wala ka ba makasala ni anak nga nagkuhan ka? Pabor-pabor ka, nag-judge ka, partiality. Sumatod pa ni Apostle Paul sa atong Ginoo nga do this without prejudging and nothing from partiality. Amen? Galatians chapter 2 verses 11 to 14, ang gisulti ni Apostle Paul din sa kay Timoteo, iyang gi-exhibit ngadto sa mga Kristohanon sa Galacia. Iyang gisulat ngadto sa mga Kristohanon sa Galacia. Dinhi kay si Apostle Paul ni pa kayo ilado sa Jerusalem, pero nadungganan nila ang mga haligi sa Jerusalem, sila ni James, Peter, nadunggan nila kung kinsa si Apostle Paul. Sumatod pa din nang may bisita si Apostle Paul. But when si Pas came to Antioch, sa Antioch din nahitabo, dili sa Jerusalem. Ang Antioch, mao ang central church sa mga Gentile Christians sa gawas sa Jerusalem. Ang Jerusalem mao ang mother church. Antioch is the central of the missionary church, mga gawas sa Jerusalem. Mato pa din but when si Pas came to Antioch, I opposed him to the face. Hanap-harapan daw ay giupos niya si Peter or si Pas. Si Peter ay siya ang band leader sa mga sa 12 apostles. Giopos ni Apostle Paul. Nga naman, because he stood condemned. Nga nung stood condemned siya, for before certain men came from James, he was eating with the Gentiles. But when they came, he drove back and separated himself, fearing the circumcision party. So nahadlok siya sa mga Hudyo, mga tinoli, circumcision party. Muning ganingon nga dapat ang mga Kristohanong nga Gentiles ay magpatulig yun para maluwas sila, makasunod sila sa kasuguan ni Moses. Kung sigingon ni Paul dayon sa verse 13, and the rest of the Jews acted hypocritically along with him, so that even Barnabas was led astray by their hypocrisy. Kinsa man si Barnabas, mauni ang nag-disciple kay Apostle Paul o nag-imbita ni Apostle Paul nga magkaroon ng missionary journey. Dahil si Paul ay andon sa Tarsus.
o nagpakahilom na siya dito, mga 12 years na siguro, o 8 years ba na yun sa Galatians. Tapos si aduan siya ni Barnabas. Bisan si Barnabas, na mas ahid ni Apostle Paul na dala, lead astray by their hypocrisy. But when I saw that their conduct was not in step of the gospel, with the truth of the gospel, I said to Cephas before them all, if you do a Jew, live like a Gentile and not like a Jew, how can you force the Gentiles to leave the Jews? So, ang business lang din nga, dapat yun, stricto gini sa Apostle Paul. Kung 11 kuan mo, sunod yun. Pero si Peter, nahadlok siya. Amen? Sa mga Kristohanon, sa mga leaders, di ginakalikayan na usay medyo murag kuan ta. Murag ikaulaw nato ang Kristyanismo ako ang na-born again ta. Usay kakahadlok sa ta, di ginakalikayan. Pero matod pa ni Apostle Paul nga dili pwede na Kung musunod mo na kung ang gini si Apostle Paul, gini radical gini siya. Radical na musunod si Ginoo. Muna nga makita ra nato si Apostle Paul pag-abot nato sa langit. Amen? Kung unsa magini sa Apostle Paul. Pero malintan na nato ang tanan. 1 Corinthians chapter 1 verse 17 to 19, padayon si Apostle Paul nga nag-instruct sa mga Kristohanon sa Corinto. For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel. Matod pa ni Apostle Paul. And not with words of eloquent wisdom, lest the cross of Christ be emptied of its power. Sumatod pa niya nga, nagatudlo ako, nagapreach ako, dili, wala ko gamita ang wisdom, Greek wisdom, na grabe sabihin ko nila, kanang mga recite, oratory, kung dili, ang simple lang nga pulong sa Ginoo, kay basig, ang ilang pagtuo sa Ginoo, dito mapunta sa wisdom. Empty its power. Mawala gahom ang pulong sa Ginoo tungod sa wisdom sa tao. For the word of the cross is folly to those who are perishing. But to us who are being saved, it is the power of God. So ang word daw sa atong Ginoong Kristo nga napako sa krus ng Kalbaryo tungod sa kasalanan sa mga tao ay binuang kini sa mga tao nga dili maluwas. Ibig sabihin, pag mo response ang usa ka tao nga katawaan na mag-shirta sa ila, may tendency nga gining tawhan na di gini maluwas iyang po na lang. Dili ta ma-discourage. Amen? Kay dili man ta ang magluwas sa ila. Ang power naa sa pulong sa Ginoo. Atong testimony, makatabang na ang atong testimony, dakog tabang, pero ang power gyud nga mo convict ang Espiritu Santo naa sa pulong sa Ginoo. Amen? Kinsay kabasa din sa Bible para ma-share nila. Pastor, kapahiya man ka, pastor, kapag pahiya ka, pastor. Sakto bitaw na, no? Kinsay nakatapos din yung basa sa kanang libro nga, dili Bible, kanang libro. Kinsay nakatapos din yung basa kanang ganahan yung basa ng libro ba? Labi ng mga romance sa mga batanon, mga drama sa mga may idarana. Di ba ganahan tagkuan? Ganahag basa ang mabanana, ganahag basa? Tapos dili pa kinamubasa sila nga dito lang sa tunga pasahon. Tapos pag gusto mo, tumoy na din na sinuganan, din na dahin tapuson. Di ba? Pero ang Bible, usay dito na sa tunga, halimbawa Ephesians, Book of Ephesians, dito na sa tunga, dito na sa tunga, halimbawa itong Corinto. Kung dili mo ganirong pagbasa nga masabtan mo yun, dili ni mo makuha ang istorya. Amen? Di nato makuha ang istorya. Tapos ang Bible na ba nung gihatag sa Ginoo sa ato, sulat na siya nga tibuok. Walay chapter, walay verses ana. Una, halimbawa, Book of John, the Gospel of John. Born again. Kung basahon mo ang chapter 3, diha nagsugod ang born again. Pero dili mo masabtan nga nung naas ni Nicodemus diha kung dili mo basahin ang chapter 2. Di mo masabtan yun. Kung basahin mo ang chapter 2, si Nicodemus di ay sa panahon sa Passover feast, andoon sa Jerusalem o
saksi siya sa mga milagro nga gibuhat sa atong Ginoong Kristo. Og tungod niini, siya ay nagpadayon hangtod nga giadtuan niya si Jesus Christ, nangutana siya kung naging siya nga walay makabuhat og mga milagro kung dili siya, kung wala ang Ginoo sa iya. Sa chapter 3 na to, wala to sa chapter muna nga pagbasa nato sa kuan gyud, dapat ganit yun. Taas na kuan, pero mula ginadagan kay kuan sa ato nga everyday 4th chapter. 4th chapter ka atong basahon para usa ka tuig mahuman natong basa ang whole Bible. Listen ba yung pagbasa, no? Labi nagmuadto ka dito sa Chronicles ba to? O sa Kings nga si Malik ang amahan ni Orig. Si Orig ang amahan ni Ana. Listen kayo, tapos pila to ka chapter. Lisod kay basahon. Pero nga nung nakasulat man na diha, importante na kay ipasulat sa Ginoo. Amen? So, verse 10, for the word of the cross is holy to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and the discernment of the discerning I will thwart. So muna nga, padayon ta sa chapter 2. And when I came to you, brothers, did not come proclaiming to you the testimony of God with lofty speech of wisdom. And I was with you in weakness and in fear and much trembling. And my speech and my message were not in plausible words of wisdom, but in the demonstration of the Spirit and of power, that your faith might not rest in the wisdom of man, but in the power of God. Daghan kayo mga Kristohanon nga ang ilang pagtuon nakasandal sa mga sikat na mga tao, mga artista, mga sikat na mga preacher, muna nga pag-backslide adto, hinay-hinay sa mga apektado ang ilang pagtuo. Muning giingon dinhi. Nga atong pagtuon, dili nato isandal sa kay pastor. Kinsa man mga leaders din nato isandal. Kung dili sa Ginoo lamang. Amen? Pakpakan sa nato ang Ginoo. Para kung mag-backslide man ang atong gihangaan, walay problema sa ato. Naghanga lang ta siguro. Pero, siya binisayang sa hanga. Hinahangaan. Ha? Ay, gidaig ko, gidaig. Para kinsay may atong gidaig yun na ma-encourage ta na atong kauban sa una din wala na karon. Pero dili to siya homegrown din naka-transfer lang. Yun siya nga. Pag nay mudaot kay Joel Osteen, makig-away gid ko sa iya sa mudaot tao. Grabe ito no. Grabe ni anak. Pero daoton si Jesus Christ, di gid makigaway. Di yun. How did the Apostle Paul dare them at your Christians in Corinth? Number 2, naga-remind o naga-encourage lang siya. Ganina, wala niya ipahiya. 14 to 15. Pero, 14 to 15. I do not write these things to make you ashamed, but to admonish you as my beloved children. So, yang gi-encourage ang mga taga-Korinto nga sila ay makakuan, iyang gi-remind usab nga ang ilang eyes dili nila effect sa ilang leader na amang ginanga makuan nato ang atong leader kung dili ang pinaka-importante gid dito sa atong Ginoong Kristo. Amen. Balikon ko. Nung dito pa ako sa Manila, na ako sa attend ko sa leadership sa kay Boots Kundi, sa Bread of Life. Naasa ko sa GIL, kay daghang ko mga kailan dito maban. Kung sila magtudlo, kitsa man nalimtan ko lang dito sa kay Boots Kundi. Kung dili mo makita, abi man nimo si Boots Kundi ang nagtudlo, kay maugid ang kongyod. Sa JL naman, kung di mo makita, murag si Eddie Villanueva yun. Muna nga, maapektuhan yun. Dako,
siya sa mga leader. Pero banang ingon sa atong Ginoo sa Book of Hebrews, fix your eyes on Jesus Christ, who is the author and the finisher of our faith. Amen? So, gi-admonish ni Apostle Paul o gi-remind sila. Apostle Paul admonish the Corinthian Christians in their past situation compared to present, but reminding to stay away sa spiritual boasting. Sa ano ka pa? Nagatong kabantayan nga pag naa sila sa simbahan nga dako, murag kay manampo nila nga naa sila sa simbahan nga dako. Pakabantay ko ana. Pastor, imantayan man ka pastor. Mantay ginatog yan para di ta mailad. Amen? Muna ang Kristohanon, maritis ang Kristohanon, kaso lang ang iyang maritis katong makaayo. Tapos himantayon sab. Tapos judgmental gyapon ang Kristohanon. Amen? Judgmental gid ba yung Kristohanon? Dahil kung ang imong kauban, siging sala-sala tapos pasagdan mo lang, di mo na, dili ka judgmental. Di ka pala sa Ginoo. Nga judgmental ta, baka din na judgmental ka. Kan ka, maritis ka. Kanang maritis lang, maayong maritis. Para di ta mapriso. Ano ba si Apostle Peter nga? Kung kamo mapriso, dapat dili mo mapriso sa mga daotang binuhatan, kung dili tungod sa inyong pagkamaayo. 1 Corinthians chapter 1 verse 26, for I consider your calling, brothers, ang inyong pagkatawag sa panahon nga kamo ay may response positively sa tawag sa atong Ginoo nung madunggan ninyo ang pulong sa atong Ginoo sa Kristo. For consider your calling, brothers, not many of you were wise according worldly standards. Not many were powerful. Not many were of noble birth. So makita natin din nga, dili daghan. Gamay lang sila. Pero kini Corinthian Christian sa mga kuha na sila, mga gifted ni sila nga mga Kristohanon. Kaso lang ang ilang gift, wala sila nakahibalo kung paano kiniikuan, paano ipadagan. Munang gingon ni Apostle Paul, gifted sila sa chapter 12, na nagkalaing-laing mga gifts ang ilang kuan, ng mga Kristohanon. Speaking tongues, healing, inana. Pag nagka-problema sila, so ingon si Apostle Paul nga, paano ang inyong gifts mudagan pinaagi sa gugma. Chapter 13. Buong chapter, ikuha ni Apostle Paul. Pinaagi sa gugma. Pagkaman sa chapter 13, gibalik na sa niya ang gifts sa chapter 14. So, verse 27, but God chose what is foolish in the world to shame the wise, para pakaulawan ang mga wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that human being might boast in the presence of God. So that no human being might boast in the presence of God. Therefore, as it is written, let the one who boast in the Lord. So ang context din ay mga makinaadman nga kuan. Maayo mo istorya. Apila di din dahil sa 23 daghan ang gingon ani. Muna nga bisag sa kalibutan, kagaya ni Apostle Paul nga sikat siya sa kalibutan, pag-abot sa presence sa Ginoo, di niya ipinhinambog ang na-achieve niya sa kalibutan, ang iyang ipanghinambog ang Ginoo lamang, ang grasya sa Ginoo. Amen? Let the one who boast in the Lord. Grasya, ang mercy sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Amen? So, dahil daghan ba yung mga Kristohanon nga kuan? Pakahinambog usahay. Pero dili na maugyod ang kinabuhi nato, gakaligas lang tao sahay. Kaya dapat ipanghinambog nato ang atong Ginoong Dios. O gibalik ni Apostle Paul ang sin of division, pero naanay reward kung mapagtagumpayan nila kini.
nasumpayan na akong pero 3:8 ng chapter 3. 3 to 8. Matod pa niya Apostle Paul, gyapon sa mga Korinto, I feed you with milk. Gatas yun. Nga naman, not solid food. Paras kay Yuri. Gatas pag yun si Yuri. Dili solid food. Kay kung solid food, madaot ang iyang kuan kay ang tiyan, ang iyang tinae, dili pa kaya ang mga solid food. I feed you with milk, not solid food. Nga naman, for you are not ready for it. Dili pa andam. And even now, you are not ready. Yet ready. You are not yet ready. For you are still of the flesh na paghapon mo sa kalibutanon nga kahintang. Nga naman, for while there is jealousy, something jealousy, kanang orang inggit gapon no? Jealous. Na ay jealousy and strife, away-away among you, you are not of the flesh. Are you not of the flesh? And behaving only in a human way? So, dili makita nato nga ang mga Kristohanon above yun sa mga dili Kristohanon. Dili kita mo behave kagaya sa mga silingan nato nga dili Kristohanon. Kaya ang tawag na ni Apostle Paul, bata pa ka sa pagtuo, gatas lang ang imo. Kinahanglan di ka sa pangutanon, sige ka lang sa pakuanan sa mga pulong sa Ginoo, kay kung pangutanon ka, di ka pa makatubag. Behaving only in a human way. For when one says, I follow Paul. Sige, balik na sa niya. And another, I follow Apollos. Are you not being merely human? What then is Apollos? What is Paul? Servants through whom you believe, as the Lord assigned to each. Na kanya-kanya silang trabaho. O kini si Apollos ang gikuan din ni Apostle Paul dahil banggiitan ko ni si Apollos. Daghang ginang nagkuan sa iya. Nag-follow sa iya. Paul, banggiitan gyapon si Paul. Pero sila doon ang grabing inkompetensya. Pero doon na sila gigamit lamang sila. Mga servant sila sa Ginoo nga gigamit para mutuo ang mga Kristohanon sa Korinto sa atong Ginoong Hesukristo. Amen? So, kinsa may gigamit sa ato sa Ginoo para may mutuo ta, magkaroon kita ng pagtuo sa atong Ginoong Diyos. Sa ako, ang gigamit nako, ako mga igsuon. Dahil ako ang ulahing na born again sa balay. Dahil pag-abot sa balay, kasimpan na sila sa born again. Dito sa Manila, sila Atibon, Marilo, sa Tunguban. Katingala ko sa ilang mga istorya nga inanao. Wala man is Katoliko, ha? Wala is Katoliko. Wala nga, na yung mga banday nga, susunod si Domingo, iuban ako sila kaya maki-intriga. May pagka-panitis sa baya ko. Maki-intriga. Di kinakadumduman sa upper room, sa Novaliches, Quezon City. Tapos, bakit baya ko pag sa di pa born again? Bakit pag-ani ka lang sa born again? Di pa ka born again? So simba ko, amot, kilit ba ito ang sigarilyo nga o sa kakaha o Marlboro? Kaya pa man sikat sa una. Karon mahal naman kayo na. Kanang mga boss sa una, wala na. So, bakit ito man lagi? Hindi. Tingala ko pag-abot dito sa Regional Press. May nanigarilyo din eh. Dili man press dito sa dakong nasipahan sa Novaliches nga si Bacani ang pare. Bishop Bacani mo niya pare na sa kapanahonan namo sa kuan. Bishop Bacani sa pare Kura Paruko sa kuan Novaliches, Quezon City. Nga pagkuan na gani manggawas na tayong lalaki Sigarilyo dito dahil sa gawas. Hindi wala man. Unday malahig yun ay. Lahig yun na tuloy-tuloy na dito. So nakita nato nga na again nagdala sa ato. Tapos imbitahon na ta naagyod. Muna nga, importante ng outward na makita nato. Pero dili na ba magpaborn again sa ato? Amen? Ang magpaborn again sa ato, pag nakatungog na ta sa pulong sa Ginoo, okay, kumot na nga to kasi-kasing. Ayha na dayon. So,
Naay mga tao nga gi-assign sa ato ana nga mo ilang pagabuhaton. Matod pa ni Apostle Paul ay planted. Siya nag-evangelize. Apollos watered, siya ang nag-disciple. But God gave the growth. Ang Ginoo lamang ang naghatag pagpaglago, pagpag-grow sa pagtuo sa usa ka Kristohanon. So neither he who plants nor he who waters is anything but only God who gives the growth. Pinaka-importante ang Ginoo. Pero wala sa ibang baliwala sa Ginoo. Ang nagtanong, ang nag-water o ang nag-share, nag-evangelize o ang nag-disciple, dahil matod pa sa verse 8, he who plants and he who waters are one, and each will receive his wages according to his labor. So, unsa man nga wages? Wages dito sa atong Ginoong Hesukristo sa kalangitan. Reward ni siya. So, wala biyae sa atong Ginoo. Nga sa kanya-kanya natong trabaho, doon nagoy rewards kita basta maayo ang atong motibo nga nung gibuhat na nato siya. Amen? Bisag dili ta makita sa atong mga kauban sa simbahan, namuhata ang Ginoo nakakita nini, manangingon ang Ginoo through Apostle Paul, your labor will not in vain ba to? Will ba to? Well? Is not in vain. Your labor is not in vain in the Lord. Ang kuha naman sa dito na resurrection. Pero mao gina, ang atong pagpamuhat sa Ginoo na may makakita sa atong nga mga kauban nato sa simbahan o wala, nakapatik na, nakasulat na sa aklat ng buhay sa atong Ginoong Diyos. Ang motibo yun ang importante. So, dunay reward, dunay wages according to his labor. So, maning encouragement ni Apostle Paul sa mga tulibagbang gamay nga mga Kristohanon sa Corinto. Sa atong kapanahon no, daghan sa tulibagbang nga mga Kristohanon, no? Daghan ba ya? Ang uban pakatisod na sa kuan, sa pagtuo sa uban, kay tulibagbang lagi. Ang uban naman, may nanang yun. Mintras napatas kalibutan dahil napangyawa. Amen? Napangyawag yun na ga-influence. Dako pa kayong influence sa yawa sa kalibutan. Matod pa sa 1 John chapter 5, kuha pa nagkamali. Ang yawa daw ay nagpaka-Diyos nining kalibutan na. Naay Diyos pero ang yawa nagpaka-Diyos nining kalibutan na. So dako kayong influensya. 1 Corinthians chapter 3 verse 10, according to the grace of God given to me, like a skilled master builder, I lead a foundation, and someone else is building upon it. Let each one take care how he builds upon it. Mag-amping yun. So, kining pag-amping ang motibo nato. Paano nato i-build ang pagpamuhat sa Ginoo. Each one's work will become manifest, for the day will disclose it, because it will be revealed by fire, and the fire will taste what sort of work each one has done. So dahil ang atong Ginoong Diyos, Ginoong Jesucristo ay consuming fire, bisag pag-evaluate niya sa atong mga motibo, kalayo gyapon ang mukuan niya ani proseso. If the work that anyone has built on the foundation survives, he will receive a reward. If anyone's work is burned up, he will suffer loss, though he himself will be saved, but only as through fire. So, ibig sabihin nga kung mali ang motibo sa usa ka Kristohanon sa iyang pagpamuhat sa gingharian sa Ginoo, masunog ang iyang wala siya reward nga madawat. Amen? Nangingundangan ang atong Ginoong Jesucristo nga kung mubuhat kag maayo, ayaw ipakita ang imong motibo, dili ipakita gid para sikat ka. Pero nasa ingon nga, kung maghimo kag maayo para makita sa uban, sa motibo yun na. So libog sa kusahay, no? Libog usahay. Ayaw paghimo og mga maayong butang na makita para sa uban. Kay gigantihan ka na sa mga pasalamat sa mga tao. Ay usa na Ginoo nga. Kung mohimo ipakita imong maayong binuhatan ngadto sa uban para himayaon ang Ginoo, libog. Pero makuha mo ka na dahil ang message kung imong basahon gyud sakto. Amen?
Patasan ka mo itong nakasiguro siya nga doon na siya reward dito sa langit. Kaya ba ito magitas langit? Amen? Pero ayaw gigadto sa langit ha. Dili ta mo ato, malingon ko, dili ta mo ato sa langit tungod kay gwapo kay langit. Pansada kay langit, dili gwapo di ay. Lalaki man ang gwapo. Pansada kayong langit. Pansada kayo. Pure gold ang langit nga kuan, nga white gold. Tapos tuwa dito ang tanang klase sa mga bato, mga haligi nga ang syudad gid gasidlak-sidlak, eksakto gid gasidlak. Pero kung moadto ta dito tungod sa kagwapo, ang kamatsada sa langit, mali nga kuan mindset. Moadto kita dito dahil ang atong Ginoo ay puno sa grasya, puno sa gugma, uban pa sa mga puno ang atong Ginoo, gusto natong makauban kita ni ana nga klase sa tao. Atong mga balay natong ang mga pansada nga matud pa ni Pastora Ibon sa una nga di na taga gawas kay murag komportable kahit sa atong mga balay. Halos di na nato ginabiyaan. Pero kung atong mga balay ay di kahiusa, gubot kayo, di taganahan mo po yung sa balay nato. Amen? Di itaganahan. Kaya pag abot pa lang sa tukaran, ako'y natasad. Gubot na sa iyo. Kinsa ganahan na, bisag gwapo kayo mong balay. Pero imong balay, bisag koan lang, bisag sa ingalan na ng balay. Ayaw sa bobo. Kaya payag-payag lang ang batsada. Tapos, labing kayo ang tanang na mo nyo, okay kayo. Wala ka nang hahanapin pa. Amen? Hello, ha? Wala ka nang hahanapin pa. How nila puso? Last na lang, last. Last na ba akong kuan? Hanggang maaari, mubuan na nako akong kuan kung mag-preach ko, 30 minutes lang, pero sa hindi gigakuan. Kay, kung kuan na gani, kung batiyon ko nga mura katulgon mga uban, naganahan ko preach noon kay para yung mabukaw gid sila. Nati pa no mga tulog. Muna kataas noon. He reminds them na bisag dagan ang nahimo nilang teachers, pero siya lamang ang ilang spiritual father nga mag-instruct kanila. Amen? Daghan tang mga teachers sa sahay. So sa pagka-born na gina ko, daghan akong teacher mo lagi nga, abot ko sa kuan, JIL, kay dito naman ng mga school sa nila, sa Bread of Life, uban pa, sa Baptist na mga kuan, muna nga, murag kuan ko, kanang dili kay ko Pentecostal, di sa ko baptism. Kay nakaatin mo ko sa mga kuan, seminar sa Baptist. Kung tungod yan ha, ang akong mga kauban nga nadala ko sa dito kay nag-eskwela kami sa Bethel na walay among hulamanan nga libro dito sa Cubao. So, gidala na ako sila para makahulam sa sila. O, ang resulta, nadunggan na ako pag-ulit din iwan, wala pa ganing 1 year siguro, nabaptize sila. Wala na drum sila, nalagit sila. Grabe. Ang uban nga mga baptist mo adto sa Pentecostal. Ang Pentecostal mo adto sa pagka-baptist. Muna nga dawatan ng nato ang tanan. Muna nga bahalang magsikat-sikat si Noon pagsimba na sa Ginoo. Iya ra naa. Ayaw nagpanipa sa mga amay kay. Basig yung mga amay dili ka pamalikas, mabalikas ka. Sulod na ba sa simbahan? So, for I became your mother in Christ Jesus through the gospel. Through the gospel. Tungod sa division ng ipanghinambok na sa Corinthian Christians ang ilang napilingan nilang mga leader, gitagahan sila sa ilang spiritual father o instruction mahitungod ni ini. This is how one should regard us, servants of Christ and stewards of the mysteries of God. I have applied all these things to myself and Apollos for your benefit. Brothers, that you may learn by us not to go beyond what is written. So kining kuan what is written na ang muning gabanggiton sa una sige sa una ni katong namatay na nga pastor na si Katsap Eli Soriano sa iyang mga debate nga kuan dili magistorya beyond what is written on the word of God, that none of you may be puffed up in favor of one against another. Na dili ka mo maghinambog sa inyong mga leaders. Na muni masikat ang akong leader. Masikat ning ako. So, mao daw ni ang gihimo nila ni Apollos.
nga parang mo benefit sila. Nga dili gyud nila ibutang sa pedestal ang ilang leader. Kay dali ra ikon sayawa. Kung dili ibutang nila sa kuan para iampo ang ilang mga leaders. Amen? For host is anything different in you? What do you have that you did not receive? If then you receive it, why do you boast as if you did not receive? So ang matod ko pa sa una, ang mga pastor, mga frontliner ng mga leaders ay regalo na sa Ginoo sa simbahan para mo atiman sa simbahan. So dahil regalo gidawat lang na nila, wala nila gihimo. Munang nag-ingon si Apostol Paul, dahil inyong nadawat, nga nung ipanghinambog mo ninyo. Di man na inyo. If then you receive it, why do you boast as if you did not receive it? So general principles gapon ni sa bisan ana ang context. So tanang achievements nato, mga dawatan na nato dahil gitugot sa Ginoo nga madawat nato, di nato ipanghinambog kagaya sa mga tao nga wala sa Ginoo. Nga pag kita-kita mo dayon ni panghinambog. Uy, baya, kumusta na? Akong anak ko naman tulo ra makabuk sakyanan. Di ba? Mga inana, dagko na kay balay, mga inana. Normal gina. Pero ang tawag ana sa Ginoo kalibutanon. Nganong manginambog mo man, ang nadawat nimo siyempre ako ana Pero dili ang pag-eskwela nga kuan nato ang munang atong reason nga ano tanin kalibutan. Ang reason mamuhat ta para sa Ginoo. Amen. Mugi na ang perfect reason nganong ga-eskwela ta para ang pag-graduate nato ang atong human nga kuan makahimaya sa Ginoo. True sa pagpauswag sa iyang gingharian. Di ta pwedeng manghinambog. Kasab-an ta ni Apostol Paul. Ingon ini ang pahibangno ni Apostol Paul sa mga spiritual father as the spiritual father to the Corinthian Christians para dili sila i-destroy sa Ginoo. Amen? Murag human na niya kadagko naman. Through Christianity as mga leaders o tanan in general, through Christianity is about discipleship. Baguhin ang buhay. Baguhan ang buhay, ugali, karakter at pagkatao. Kaya huwag ikaw offend kapag itinatama ka sa church, sa leader sa mga church. Church is a hospital for the spiritually sick. Not entertainment facility or facilities. Maging willing kang magpagamot. Amen? Usapang pang-discipleship. Nakuha ko ni sa Facebook. Ganina lang, init-init. Ganina lang nakuha. Idugan lang ako. So, tama saan no? Tama di ba ya? Dahil, kung ikaw ay followers ni Jesus Christ, disciple ka ni Jesus Christ, ang disciple ay learner na siya. Kung dili ka learner, dili ka disciple sa atong Ginoo. Mura mo wala yung pagpilian. So, ministers must not only be pastors, but fighters and warriors. In one hand, they must hold the bread of life and feed the flock of God. In the other hand, they must hold the sword of the Spirit and fight against those errors which carry damnation in them. Matod pa ni Thomas Watson. So kinsa iyang na hulagway ani nga ngikot niya nga kwan? Kinsa nga kwan sa Old Testament? Si Nehemiah. Nehemiah ba to? Katong giayos nila ang kwan pader sa Israel, wall sa Israel, o pader. Tapos kanya-kanya silang grupo nga banana na magbantay. Sumunia. Munang trabaho, isa sa mga trabaho sa leaders. Gani ang New Testament ang kadaghanon diang bantayan gid ang mga Kristohanon nga dili ma-deceive sa mga false teachers. So, last, a non-minister worked into the night on the sermon for his small congregation. Gamay ka congregation. His unsympathetic wife grumbled for spending so much time on a message that so few will appreciate. To this, the minister replied,
you forget, my dear, how important my audience will be. If the Lord is there, nothing on earth done for Him is trivial. Trivial yan. So kung naang Ginoo, walay gamay. Kung dili dako gina nga pagpamuhat sa atong Ginoong Dios kay naman siya. Amen? Two or three gathered in His name, Jesus Christ said, I am there in the midst of them. So munang di ta ma-discourage, munang akong kuan gyud prinsipyo, gamay ug dako ang akong ministry, di ko ma-discourage kay ang gamay ug dako maoraman. Namuhat ka sa Ginoo, basta ang imong pagpamuhat sa Ginoo tinud-anay gyud. Praise God. Tinud-anay gyud. Dili tong kuan lang. Dahil balikon ko kabalik mong gini kay mumangginingingon sa pulong sa Ginoo ang church sa Asia Minor, 7 churches in all generation, ang gidayeg sa Ginoo kadtong gasaligid sa Ginoo kay wala sila'y kakayahan physically, materially, financially wala siya kakayahan mo nang gasaligid sila sa Ginoo. Yun ang gidayeg hinuon sa Ginoo. Katong mga kwartahan dagko nga sa ibahan, layo pa sa Ginoo. Nag-ihog ka nga sapian ka pero wala kay sapi. Pero muna, ang gusto kita Ginoo nga, ang tibuok kalibutan, mahimon yang katawhan. Amen? So, mo ginato, maningkamot kita. Pero, pag, kuha na ta, sikat na ta, na basig, mabalhin mo niya ang kuhan. So, may buntag, mga igsuon, manindog ta, dahil for Sunday pa na ba karon? Praise God. Mo awitan sa nato, Job, isa ka awit ang atong Ginoo. Isa ka awit doon. O gihangyo ko dayon si Pastor Ebenezer. So Ebenezer. Pastor din sa atong Lord's Supper. Atong communion.
Lord God, Ikaw ay kanunay, Ginoo, na holy, banal, O Lord God. Tabangi kami, Ginoo, may mga kanakan din sa Morning Post Christian Fellowship, Ginoo, na kami ay outwardly, Panginoon, makita sa mga tao, O Lord God, bilang imong tagasunod, O Lord God, ng aming pagkatao, Panginoon, ay magiging holy, Panginoon. Tabangin kami, O Lord God. Because apart from you, O Lord God, we can do nothing, Panginoon. Empower us, O Lord God, sa kadaadlaw sa among kinabuhi, Panginoon. Empower us to do the things, Panginoon. Lord God, unang-unang, Ginoo, ang makita sa among, O Lord God, ang pag-ugali, Panginoon. Nga ikaw mahimaya, O Lord God, kung dili mapahiya, Panginoon, sa imong mga kaanakan, O Lord God. Kanamo, Ginoo, na kami makahimaya gid sa iyo, Lord God. Dili para kami maluwas, Ginoo, dahil luwas na kami, Lord God, kung dili bunga, Ginoo, sa among kaluwasan, O Lord God. Response namo, Ginoo, dahil giluwas mo kami, Ginoo. Grasyahi kami kanunay, O Lord God. We need more grace, Panginoon, dahil sa grabe nga impluensya, O Lord God, sa kalibutan, Panginoon. Ikaw lamang, Ginoo, ang makabuhang nini, O Lord God. More grace, Panginoon, para kung paano ka victorious ni kalibutan ng Ginoo, we will also be victorious, O Lord God, sa kalibutan, Panginoon. Dahil sa imong grasya, dahil sa imong strength, O Lord God, nagihatag ka na mo, Ginoo. Lord, ayaw itugod, Ginoo, nga ang sin, Ginoo, ang kasalanan, O Lord God, sa mga Corinthian Christians, O Lord God, makita sa among Panginoon. Always remind us of your words, Panginoon. Convict us, Panginoon, through your words, Panginoon. Para mahimo kaming angayan kanunay, Ginoo, sa imong atubangan, O Lord God. Para among presensya, Panginoon, kanunay naga-encourage ka namo, Lord God. Kanunay nagahatag og kusog ka namo, Lord God. Salamat kayo, Amahan. Salamat kayo, Diyos. Purihin ka, Panginoon. Nakita mo po, Ginoo, ang mga kaigsuunan nga niya karon din niyo, Lord God. Ang ilang kahitlang, Panginoon. Nakita mo po, O Diyos. Nagkalain-lain ang sitwasyon sa imong mga kanakan nga niya karon din ni Amahan. Nagkalain-lain ang among panginahanglan, ilang nga panginahanglan, Ginoo. Pero ikaw ang among gamhanan, Diyos, O Lord God, nga kayang mo supply sa nagkalain-lain among panginahanglan. Gamay mang kiniog dako, Ginoo. Ikaw ang Diyos, O Lord God, nga gamhanan, Panginoon. Busa, Amahan. Sa pangalan ni Jesus, I pray, Father God, open the windows of your heavens, O Lord God, and pour out so much blessings, Panginoon, sa mga kanakan mo nga dito ngayon, Panginoon. Sila o sa mga kauban nila sa ilang pamilya panimalay, Panginoon. Lord God, bless them, O Lord God. Bless them, O Lord God. Blessings, Panginoon, para sa imong mga faithful na mga kanakan, O Lord God. According to their needs, Panginoon. According to their faithfulness diya sa iyo, O Lord God. Salamat kay Ginoo. Salamat kayo, Diyos. Dahil anaa ka namo, Ginoo. Ikaw, O Lord God, nga nakabuyo through the Holy Spirit. Anaa ka namo sa paggawas namo sa lugar na ito, O Lord God. Dala-dala namo, Ginoo, ang imong strength, O Lord God. Dala-dala namo, Ginoo, ang imong courage, O Lord God. Na mahimo kaming courageous, Panginoon. Kaiso, O Lord God. O ang tanang, Panginoon, nga panginahanglan, O Lord God, sa Kristohanong mong mga anak, O Lord God. Dala namo, Panginoon. Dahil ikaw ang among Diyos, ikaw ang among Amahan. Salamat kay Ginoo. Sa iyo po ang lahat ng papurit pasasalamat sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. O ang tanang mga anak sa Diyos magayong Amen. Amen and Amen. Magyagay ko po ang ushers sa atong rain na nagsimbolo sa lawas sa atong Ginoong sa Kristo o sa wine na nagsimbolo sa dugo sa atong Ginoong sa Kristo. Pastor Dean. Ang tanan mga igsoon nga partake sa tuloy communion pero naman sa tubakan.
saved us for such a cause. We're so amazed, and we give you praise. For by the power of the cross, we're so amazed, we're so amazed, and we give you praise that you have saved us for such a cause. We're so amazed, and we give you praise, for by the power of the cross, for by the power of the cross. Brothers and sisters in Christ, again we are here to partake the Holy Communion, to take this body and blood of our Lord Jesus Christ, representing this bread and wine that we are holding right now. It was all to be remembered with worthiness. The book of Corinthians, verse 11, chapter 11, verse 27 says, "Whosoever therefore eats the bread and drink and the cup of the Lord in a worthy manner will be guilty concerning the body and blood of the Lord. Let the person examine himself then, and eat the bread and drink of the cup. For anyone who eats and drinks without discerning the body and eats and drink judgment upon himself. That is why many of you are weak and ill, and some have died. But if we judge ourselves truly, we will not be judged." This is the time ng igsuon na atong hatag atong kagalingon diha sa pagpangayag pasaylo diha sa atong nabuhat ng igsuon nga dili angayan sa atong kabangan sa Ginoo. And so that we will be worthy of partaking this body, the blood of our Lord Jesus Christ, who nailed at the cross of Calvary. Let us pray. Holy Father, salamat Ginoo sa imong grasya kanunay kanamo Amahan. Despite of our weakness, our flaws, but you are faithful and just, Lord, to say that you forgive us and cleanse us of all of our righteousness. As long as we confess our sin unto you, O God. Heavenly Father, pasiluwa kami Ginoo para doon na kami nabuhat. Dili angayan si matubangan. Pagbubuhat nga dili, pagbubuhat sa angayan buhaton. Salamat Ginoo sa imong grasya. Matag sa kanang kung kanunay ni mo ipasaylo. Huwag imong ibag-o pinagis wala ang Espiritu nga imong gihatag ka namo. Magtuboy ka namo diha sa kingarian wala katapusan. Salamat Amahan sa imong gugma o salamat kanaygon ang pingalan. Sa pangalan ni Jesus. We received to the Lord what I also delivered to you. The Lord Jesus on the night he was betrayed took bread. And we have given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Ang ngayos, Pastor Ebon, nag-ampo sa pan, ng simbolo sa lawas sa tabi ni Diyos. Yes, Lord. Sa kabayaran sa akong mga kasalanan. And Lord God, as we partake of this, Lord God, bless this symbol, oh God. Na hindi, Lord God, mag-remind here ka na mo, Lord. Yes, To Jesus. be in your grace daily, Lord. As we Yes. stand and fight the enemy, Lord, with your Yes, Lord. power in us, oh God. Dagantin salamat, Lord. Salamat sa inyong kayo. Salamat sa kaluwasan. Salamat sa manamin ng Pilipinas sa mga Yes, Sa pangalan ni Jesus. Ang hindungan ng pagkaon ng igsuon. We're so amazed, and we give you praise that you have saved us for such a cause. We're so amazed, and we give you praise, for by the
same way, you also took the cup after saying, "This is the cup of the new covenant in my blood. Do this as often as you drink in remembrance." Ang gagi sa Pastor Ligwin nga magampo sa wine nga simbolo sa dugo sa Panginoon Jesus. Lord God, salamat kay Ginoo dahil sa dugo mo bayugan sa krus ng Kalbaryo noon napasaylo na mo sa lahat. Para lang hindi Ginoo inuwain o Lord God So, Lord, Panginoon na nagsimbolo sa Ginoo Lord God. Dapat magpipindi sa Lord God lang pagkakanawan ninyo Lord God. Kung doon naman kami mga physical settings Lord God, Yes, I Lord. pray Father God sa pangalan ni Jesus yes, na mawala kundi mamahan. Yes, Start Jesus. Lord God, na may tanongin mo sa kanang na tunay na sakit mo Lord God, sa pag-heartbeat na mo Ginoo. Hindi nga wala na siguro sa Ginoo mahal. Lord Jesus. O Lord God, salamat kay Ginoo. By your stripe, for our weakness, Panginoon, hindi lamang sa among spiritual Lord God, yes. maging sa among physical Panginoon. Salamat na mahal. Salamat Diyos. In Jesus' name. Amen. Ito nga na ito pagdawat ng Iso. So amazed that we give you praise, that you have saved us for such a cause. We're so amazed that we give you praise, for by the power of the cross. We're so amazed, and we give you praise that you have saved us for such a cause. We're so amazed, and we give you praise, for by the power of the cross. For as often as you eat the bread and drink of the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. The word of our Lord Jesus Christ said, "Let us remember, my brothers and sisters." He said to us that He will not take again the fruit of this vine until He will not take it in His Father's kingdom. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. Tanang mga anak sa Diyos magayong. Amen. Walay presentation ang mga bata. So gihangyo ko si Pastor J.M. sa atong prayer o si Pastor Ebron sa atong benediction. Pota, let's bow our heads. Raise our hands. Lord, thank you, God, Lord, for this morning, O God, Lord. Thank you, God, Lord, na ikaw, God, Lord. You breathe life, O God, Lord, sa mga spiritual body, O God, Lord. Thank you for the spiritual food. Thank you, God, Lord, sa minion, O God, Lord, that we are remembered, O God, Lord. You remind us, O God, Lord, that of our spiritual sacrifice at the cross, O God, Lord. O God, Lord, na mabuhi ang spiritual body, na cleanse, O God, Lord, from us, from our sins, O God, Lord. Salamat, O God, Lord, na ikaw, God, Lord, na padayon, O God, Lord, na palipon sa mga, God, Lord, whatever troubles, O God, Lord. Sa mga ipakagian sa kanabuhi, God, Lord, sa kalibutan, O God. Ikaw, God, Lord, mag-inspire sa mga, God, Lord, to always fix our eyes on you, God, Lord. For you are our author and perfecter, God, Lord, sa faith na, God. Even sa God, Lord, sa mga kauban na wala niyo, God, Lord. Ubanin sila, God, Lord, kung aan sila, God, Lord. Protect them, O God, Lord, and cover them, God, Lord, with your fresh blood, O God, Lord. And remind them, O God, Lord, that even, O God, Lord, in their solitude, O God, Lord, sila mga moments, O God, Lord, na sila lang isa, O God. We pray, O God, Lord, na sila, O God, Lord, also, God, will eat the food, O God, Lord, by reading your word, O God, Lord. Thank you, God, Lord, sa blessing, O God, Lord. Thank you for the favor you have given us, O God, Lord. And also, God, we pray, O God, Lord, by your precious blood, O God, Lord, na may soul, O God, Lord, na nagibati na kasakitan, O God, Lord. Gikan, O God, Lord, sa buhok, O God, taas ng buhok, O God, until sa kuko, sa puti, O God, Lord, every cells of the body, O God, Lord, ikaw, O God, Lord, mag-regenerate ka niyo, O God, Lord.
we claim it, O God, Lord, for you are the powerful, O God, Lord. All authority in heaven, O God, Lord, in earth, O God, Lord, is in you, God, Lord. Thank you, O God, Lord. Thank you for being with us, O God, Lord. Hindi na magpapilin, O God, Lord, ang pag-umbang sa presensya diri, O God. Pagkawas na, O God, Lord, diri, O God, Lord, sa fellowship center, O God, Lord. You are with us and with us, O God. We glorify your name, O God. In Jesus, we pray. Amen. Dayon kita, yes, Lord, we also ask from you, Lord God, that you will just, Lord God, bless our leaders in this nation, O God. And Lord, we pray, heal this nation, Lord. Tagay kami kalinaw, Ginoo, Lord, na wala kayo yung mga kiyala nga matabo. And your hand, Lord God, will be upon this country. Salamat, Panginoon. Let us raise our hand unto the Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord's face shine upon you and He will be gracious to you. The Lord lift up His countenance towards you and give you peace. Kung ang tanan nga mga anak sa Diyos, magaingon, Amen. Hallelujah. Praise the Lord. May buntag sa tanan o may udto na di ay. O doon na tayo meeting karon sa mga leaders, evaluation sa atong anniversary ng leaders. Pastor! Pastor!